Kaya nga inihintay ko silang idemanda ako eh. Bakit? Bobo yung mangangaral mo, bobo yung leader mo. Yan ang masasabi ko. Ngayon, regarding do sa tanong ni Brad DK, ang sagot mo, di ba? Kung meron kayong mapakita na mas maganda na aaniban, doon tayo. Sabi mo, di po ba, Brad Felix, Oo naman. tinatanggap pa yon? Oh, may alam ka na dyan? Sama ako. Nasa Biblia po, hindi ka po ba nagbabasa? Ang Ay, sabi ng nasa Biblia. ang Sa sabi, Biblia, sa MCGI na hawak yan eh. Di ba? Unang Timoteo 3:15 nakasulat na po yan. ba? Yung MCGI nga po, wala po sa Biblia eh. So, yun po ang pinakatumbok ng video natin ito. Sabi ni Badong, si Pastor Bad, yan, ang tawag ko dito, Pastor Bad. MCGI ka, wala na sa Biblia. Alam mo Badong, hindi ko maintindihan kung ikaw ba, okay lang ba yung utak mo Badong? Kung ang pang-intindi mo ba at ang kalagayan mo gayon is okay ka pa ba? Nagpatingin ka na ba dyan sa mga dalubhasa dyan? Kasi kung sabihin mo ang MCGI wala sa Biblia, hindi ko alam ba doon kung ikaw nasa ayos pa yung mga pangunawa mo. Sabi mo, 22 years ka na nandito sa Pamilya Rason at naanib ka ng matagal na panahon dito sa MCGI, kasama mo pa nga ang Brother Riley. Bakit ngayon Badong mo lang nasabi ang mga ganyan? MCGI ikaw wala sa Biblia. Di ko alam Badong kung noong mga nagdaang panahon, ikaw ba'y nasa ang pagkatao mo ba naka-regular check-up ka ba dyan? At ngayon hindi ka na nalapatan ng mga karampatang gamot at ganyan ka na magsasalita ngayon. MCGI wala na sa Biblia. Nako Badong, mahirap lang magsalita. Dahil siyempre, hindi ko naman masabing pagkatao mo ngayon, kailangan mo na magpa-admit or ano ba? Kasi kung sabihin mo Badong na ang MCGI wala sa Biblia, nung araw Badong, alam ko na sampalataya ka dahil ang Brother Eli pa mismo ang nagsasalita. Ngayon, nawalan ka lang ng gana dahil ang Brother Daniel na po ang nagsasalita. Ganyan na ang mga pananalita mo. Hindi na ako muna magpaliwanag kung ang MCGI ba ay nasa Biblia o wala. Kasi alam ko Badong, nasa damdamin mo mismo, naintindihan mo ang mga sinasabi mo. Na alam ko mali ka sa pananampalataya mo ngayon. Ngayon mo lang nasabi na ang MCGI wala sa Biblia. Mga kababayan, mga kapatid, bahala na po kayong humusga sa taong ito. Kung sabihin niya na ang MCGI ay wala sa Biblia, bahala na muna kayo diyang mag-comment sa sarili nyo. Kung salita lang kayo dyan, magsulat lang kayo dyan sa baba sa bagay na ito. Subalit ako mga kababayan, duda na ako nito Badong na kailangan na ito magpatingin ng mga dalubhasa. O ngayon, saan tayo hahanap na medyo okay kay sa MCGI? Sige nga, mayroon ka na. Sasama ako, baka akala mo. Sabi po ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at Correct. upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Saan tayo Correct. pupunta? Ang O, sabi saan? ng saglit lang po kapatid na Felix, hindi pa po ako Sige. O, sige. Ang sabi ng Alam ba nyo mga kababayan, na ramdaman ba ninyo? Ha? Si Badong nag-aasta siya ng isang parabang nasa kalagayan na kaming dalawa ay nagdebate. Sandali muna, hindi pa ako tapos, pakindam. Kasi ako mga kababayan, noong mga panahon na yon, nung kami ay nag-usap doon sa channel ni Broccoli TV, hindi ko naman inaasahan na yung pala debate. Pero ito si Badong, sampalataya siya sa kanyang sarili, na abay, debate pala yun. Sandali muna. Hindi ko inasahan na ganun pala yung takbo na nasa utak niya. Kaya ang gusto niya talagang igigit-git niya yung kanyang katwiran. Ako naman, wala naman ako sa isip noon na yun pala debate. Akala ko lang naman doon na pare kami palitan lang naman ng pang-uunawa. Hindi yung parang igigit-git na siya tama, ako mali, ako ang tama, siya mali. Wala sa hinagap ko ng gayon kasi nag-uusap lang kami tungkol doon po sa issue na aking kinokontent doon sa kanya. Subalit sa
sa kanyang pag-uugali na kami ay nag-uusap, abay, ang dating bagay ay para siyang talagang debate. Siya ay kay parang pastor, ministro na nakaharap sa akin. At aywan ko lang kung ano ang pakiramdam niya sa akin at bakit ganyan na lang ang tinatanggap mo ba? Sang-ayon ka ba? Ganyan ang mga tirada niya eh. Alam mo ba yung style mo bulok eh. Ang Panginoong Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Panginoong Kristo. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Saan tayo pupunta ngayon? Sa Panginoong Kristo, itinuro yan ni kapatid na Eli eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Kristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yan, tama yan Badong. Sa ngayon naman ako, tinuturo talaga ni Brother Eli yan. Pero hindi niya tinuturo ng gaya sa style mo ngayon na pwede nang walang samahan. Kanya-kanya da, wala na tayong aaniba ng mga grupo. Tama yan Badong. Tinuturo talaga ng Brother Eli, pero sa tiyempo ng iyong pananalita ngayon, parang pinapahiwatig mo na talagang hindi na kailangan ng iglesia. Sumampalataya ka na lang, lapit na lang tayo sa Panginoong Kristo. Kaya Badong, siguro dapat Badong magpapatingin ka muna ng mga dalubhasa sa pagdating sa gamutan. Kasi ang Brother Eli, binasa yan at talagang nababasa yan. Pero hindi ibig sabihin para basahin niya at ipangaral na hindi na tayo kailangan ng isang iglesia, isang samahan, isang grupo para tayo umanib sa kaninuman, kundi sapat na tayo ay mananampalataya, punta tayo sa Panginoon Kristo at kanya-kanya na tayo, bahala na kayo dyan sa buhay nyo, kanya-kanya tayo, dyan kayo, dito ako. Hindi yan gadong. Katunayan, tayo ay mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun po ang pinagdiinan ng Brother Eli nung araw, gaya ng sinasabi sa unang Timoteo 3:15, iglesia ng Diyos na siyang bahay ng Diyos na buhay. At diyan tayo aanib, diyan tayo papasok, diyan tayo maninirahan at mamumuhay bilang isang kapatiran sa iglesia ng Diyos. Kayo ba dong? Yan tinuturo ng Brother Eli, hindi ba? Tinatanggap mo ba? Yan. Alam mo ba dong, ang tawag ko sa iyo ngayon, ikaw ay isang pastor ban. Nag-aasta ka ngayon ng isang ministro. Alam mo ba dong, isa kang frustrated minister. Nabigo lang ang pangarap mo, kaya ganyan ka na umasta. Akala mo ikaw ay pastor. Katunayan, masigasig ka ngayong na nangangalap na magiging kapatiran ninyo ni si Gido. Sinisiraan mo, sinusulsulan mo ang mga nanghihinang kapatid sa MCGI upang magiging gawin ninyong maging kakampi nyo upang gawin ninyong makaibayo pang anak ng impyerno. Yan ang ayon sa Biblia. Hindi na natin kailangang umakyat pa sa mga bundok o pumaroon pa sa mga templo upang sambahin ng Diyos. Kaya nga ang turo ni Brother Eli, kung inyo pong matatandaan mga kapatid at mga kababayan na nakikinig ngayon, ang turo ni Brother Eli, there are so many ways to worship God. Bilang magulang, inalagaan mo ang iyong pamilya. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang hindi nagkakandili sa kanya sariling kanya, lalong-lalo na sa kanya sariling sambahayan, ay tumanggi sa pananampalataya, sapagkat masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. Anak ka ngayon, ginalang mo ang iyong mga magulang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina. Siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay mabuhay at na malaon sa lupa. Tinatanggap niyo po ba yon, kapatid na Felix? Ay, basta't nakasulat sa Biblia, tanggap mo yan. Oo. Yan. Alam mo, nakuha ba ninyo ang estilo ni Badong sa kanyang pananalita? Siya ay nag-aasta siyang isang ministro, isang pastor. Sa kasamaang palad, wala na siya dito sa MCGI. Ito ang Badong, kita mo pagkatapos niyang magbasa. Tinatanggap mo ba yan? Kailangan pa ba yan, Badong? Alam mo ba kung alam ko lang na debate pala yung ating nangyari sa ating dalawa doon sa kina Broccoli TV. Abay,
Hindi ako sasagot ng ganun. Kaya lang ako, mga kababayan, mga kapatid, nagsalita ng ganun. Oo, tinatanggap ko yan kasi alam ko na pag aking tututulan yan, hahaba ang aming usapan at maiistorbo yung panahon ng nandoon kami kay Broccoli TV. Isa lang kasing aking nasa isip noon, nirerespeto ko channel ni Broccoli TV. Kaya lang naman ako nandoon, pumasok ako doon sa channel ni Broccoli TV upang tanggapin ko yung paanyaya ni Dark Knight na pupunta doon sa channel na yan. Hindi ko naman pala alam na yun pa debate pala yung gagawin nila sa akin. I-interrogate nila ako. Ipapamuka sa aking sarili na yun itay mali iya. No? Sa interview pa nga lang ni Dark Knight, tinatanggap mo ba na yan ay mali? Yan ay alak yung Area 52. Mga ganong bagang usapan doon, ini-interrogate nila ako doon. Yun ang aking naramdaman. Ngayon, pagdating naman kay Badong, abay, debate pala yun. Wala naman silang sinasabi. Katunayan, wala kaming paksa doon. Wala kaming pinag-uusapang topic na aming pagdidibatihan doon. Basta bahala na si Batman doon. Kita mo naman ang Badong pag nagsalita, wardi-wardi. Walang direksyon baga. Pero ang kanyang style doon, nag-asta siya na siya ay isang ministro, isang manggagawa, isang pastor, na ang kaharap niya ay isa din pastor, isang magiting na mandirigmang sa pagdidibate. Tinatanggap mo ba? Diba? Alam mo ba dong talagang ikaw dong kailangan mo munang magpatingin ng isang dalubhasa sa style mo na yan? Ano ka lang isa kang pastor, isa kang ministro na may malaking pangarap na magiging presiding minister dito sa MCGI, ngunit nabigo lang. Kaya nung tayo nagkaharap, siguro sa isip-isip ni Badong. Sa isip-isip ni Badong, ito na yung pagkakataon ko. Ipakita ko dito sa mga exeter na ako talagang may karapatan ako mga ngasiwa sa MCGI at ang Daniel Rason ay akin na siyang papalitan. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba? Alam mo ba dong, hindi na lang ako tumutol sa mga sinasabi mo dahil nirerespeto ko yung channel ni Broccoli TV. Dahil pagkasabihin ko, hindi ko tinatanggap yan. Ganito yan. Kasi kita mo naman pag ako'y magsasalita doon, baradong-barado ako ni Badong. Wag mo ako ikang sabayan. Parang halatang-halata panahon pa ni Brother Eli. Wag ka makikisabay sa akin. Oras ko to. You are under cross. No? Kung sa talagang may debate. Badong, yung kung talagang may paksa. Walang paksa. Hindi ko inaasahan debate pala yon. Katunayan nga, madalas kong sinasabi doon, ay nirerespeto ko ang channel ni Broccoli TV. Yun ang nasa isip ko noon. Hindi ko talaga iniisip na debate pala yun. Kasi unang-una nga, wala nga moderator. Wala pang paksa. Pero ang Badong, talo ka na. Kaya ang sagot ko, ano ngayon kung matalo? Kaya alam ko ba ang talo? Kasi wala nga sa aking hinagap na debate pala yun. Pero ang Badong, abay tuwang-tuwa. Talo ka na. O mga kababayan, talo na si Kakilix, talo na. Ano kayo kung matalo? Wala naman sa hinagap na debate pala yun. Pero Badong, dito ako ngayon, hihirit. Dito ko ididetalye yung aking mga sagot sa'yo. Kita mo naman karamihan, panay ang tanong mo sa akin. Pero hindi ako nakapagtanong sa'yo kahit isa. Dahil wala ngang undercross. Walang tanungan. Basta daldal ka lang dyan. Kasi kumbaga open forum yun. Debate pa lang dating ni Badong noon. Tinatanggap mo ba? Ngayon, nasabi pati nga po yung sabi ni Bradley na pati yung sexual act ng mag-asawa, it is a form of worship. It is a form of worshiping God. Biruin mo, nagsisex na kayo ng asawa mo, sumasamba pa kayo sa Diyos. Bakit? Meron bang batayan? Tinuro ni Brad Eli yun. Tama po ba, Brad Felix? Tinatanggap niyo po yun? Ganito kasi, Brother Badong. Hindi po. Di ba? Doon ko nahalata mga kababayan na talagang si Pastor Bad ay nag-aasta siyang isang mandirigma, isang debater sa panig ng mga exeter. Si Pastor Bad
ay isang debater, mandirigma siya at kanyang dinidipinsahan ang mga exeter. Nag-aanyo sila talagang siya ay ex-brother Eli. Talaga naman, tinatanggap mo ba? Ako naman, pag nagpapaliwanag ako, di ganito yan, ganito. Hindi ka, hindi ka yan. Tinatanggap mo ba? Ay, sus, badong. Kung alam ko lang, badong, talagang hindi rin kita tatantanan ng mga panahon na yun. Dahil unang-una nga, wala tayong moderator noon eh. Kung alam ko talagang debate yun at sinabi nila ni DK doon na, oy, brother Felix, Felix, ito'y dipinsahan mo ang iyong pananampalataya laban kay Badong. Ay nako, hindi ako magpapatalo. Marami kaya ako natutunan kay Brother Eli. Sus naman, gagamitin ko pa yung sabihin, I beg to disagree. Badong, ay nako eh. Anyway, nakapagpigil lang ako. Ganito kasi yan mga kababayan. Ang umpisa nitong mga pagdadaldal ni Badong na nag-aasta siyang isang bigong mga ngaral, isang frustrated pastor. Nag-umpisa kasi yan doon sa tanong ko na, may alam ka ba dyan? Na halimbawa, kung mayroon ka mang alam na iglesia dyan, sabihin mo sa akin at ako, kung aalis ako dito sa MCG, pupunta ako, sasama ako, di ba? Sabi kong ganun. Ang kasagot-sagot niya ay hindi na kakailangan. Punta tayo sa Panginoong Hesus kasi ang sabi niya, siya ang daan, siya ang pintuan. Hindi na kailangan pupunta, may talata siyang ginamit eh. Hindi na kailangan pang pumunta sa mga bundok, sabi niya doon sa isang mga babae, sabi niya doon. Hindi na kailangan punta pa tayo sa bundok. Yan. So, ibig sabihin, parang hindi na kailangan pupunta pa sa isang samahan, sa isang iglesia, ng kagaya dito sa ating nangyayari ngayon sa MCGI, hindi na kailangan na pupunta na sa iglesia. Pupunta na lang tayo doon sa Panginoon. Kasi siya ang daan, siya ang pintuan. Yung isang pag-ano ka ng pamilya, isa na yung tinuro ni Brother Eli yan, na isang bahagi ng pag-worship sa Panginoon. Yun pati nga yung pagsisex na mag-asawa, isa na po yung uri ng pagsamba sa Panginoon. Ako Badong, sinasang-ayunan na lang kita doon para to make the story short. Pero ang problema sa Badong, abay pinagdiinan, tinatanggap mo ba? Sabi ni Brother Eli. Kaya ako naman, para wala ng gulo, tinatanggap ko yan, basta nakasulat, sabi ko. Basta nakasulat, tinatanggap ko. Pero hindi ko sinasabi, yung punto ni Badong na tama yun. Kasi sa isip-isip ko, mali yun. Hindi na lang ako nakikipag-debate yun sa punto na yun. Kasi wala nga sinagap ko, debate pala yun. Wala nga cross-examination doon pagkatapos ni Badong magdadaldal, bahala na siya. Ngayon, hindi nga ako makasingit. Ay, wag mo akong sabayan, kabastusan kabastusan. Tatay Felix, kabastusan naman yan. Ng asawa mo, sumasamba pa kayo sa Diyos. Bakit? Meron bang batayan? Tinuro ni Brad Eli yun. Tama po ba, Brad Felix? Tinatanggap niyo po yun? Ganito kasi, Brother Badong, Hindi po. Di ba? Tinatanggap mo ba yun? Kasi dun sa sinasabi nyo, pati pagsisex na mag-asawa ay isang bahagi ng pagsasamba sa Panginoon. Mayroon sana akong ipaliwanag ng sarili ko kasi hindi nga debate ang nasa utak ko noon. Ang alam ko doon, paliwanagan. Tinatanggap mo ba? Naku Badong, tanggapin mo mukha mo ba lang, untog ko sa ulo, untog ko sa pader yan. Sana ako doon, paliwanag sana ako doon sa punto na yun. Aba, tinatanggap mo ba? Hindi ka, Felix. Hindi. Tinatanggap mo ba? Ako naman, magpaliwanag sana ako. Hindi ka, Felix, hindi. Tinatanggap mo ba? Naku, Badong. Kaya dito ako magpaliwanag ako, Pastor Bad. Ito naman ang aking tanong. Kasi hindi ako nakapagtanong sa'yo dahil wala nga ako na. Hindi naman wala sa hinaga ko, debate pala yun. Ito naman ang aking pinaka-cross-examination sa'yo ngayon. Saan mo maipakitang banda na sinasabi ni Brother Eli yan? Kung may video clip ka, parinig mo. Na sinasabi ni Brother Eli na mga bagay na yan.
na gustong ipalabasin ni Brother Eli, hindi na kailangan ika ang iglesia. Ha? Kasi punta na lang tayo sa Panginoon. Kasi mga kababayan, ang gusto lang palabasin ni Badong dito, na pagkatapos na mag-exeter, tapos na mag-rebuilding ngayon, dami na nila, di ba? Marami silang mga exeter. Si CJ, ganun din katwiran niya. Si Willie, ganun din. Pero at least si Willie may sariling iglesia. Pero ito sa CJ at sa Badong, ang katwiran nila, hindi na ikakailangan pang papasok patay, punta patay sa iglesia. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang pintuan, ako ang daan, ako ang walang sino man makapunta sa langit, kundi sa pamagitan ko. Wala, hindi na kailangan patay pupunta pa sa mga bundok kasi isang bahagi ng pagsamba ng Panginoon, pati nga daw pagsisex. Tinatanggap mo ba yan? Tinatanggap mo ba? Sabi ni Brother Eli yan. Ako naman, para wala ng gulo, oo, tinatanggap ko yan. Ngayon, magpaliwanag ako, hindi. Ha? Kasi nag-uumpisa lang naman itong usapang ito na, ano ba dong, may alam ka na dyan. Sabihin mo sa akin, dahil magsama tayo. Punta ako, sama ako. Kung yan po ay higit na na may katwiran na sukat nating ikaligtas. Ay, nasusulat po yan. Nasusulat. Tapos sumagot ako, di ba? Ay, wala na yan. Mga nakasulat na yan. Tagtad na tayo dyan dito sa MCGI. Sinasabi pa ni Brother dito sa MCGI na yan. Ay, wala sa Biblia. Ika yan. MCGI, wala sa Biblia. Nako, Badong. Kailangan mo talagang magpatingin sa mga dalubhasa, sa mga manggagamot. Magpatingin ka muna ng mga pag-iisip. Dahil, ang tagal-tagal mo na dito sa panahon pa ng Brother Eli, na wala lang ang Brother Eli sa ating paningin at napalitan ni Brother Daniel, ganyan na ngayon. Parang naiiba na, mayroon ka ng something sa utak mo ba doon? Walang pinakaiba ba sa isang OFW na makarating lang sa ibang bansa at nagkaroon lang siya ng matinding hallucination nung nandoon na sa ibang bansa. Ayun, nag-iiba na ang takbo ng pag-iisip. Na wala lang Brother Eli, Badong. Ganyan ang pangkatwiran mo. Wala sa Biblia yung MCGI. Yan, di ba mga kapatid? So, anong masasabi nyo dyan? Hindi po. Ang tanong ko po, tama po ba o mali? Basta't nakasulat, tama yun. Yan ang sagot ko. Basta nakasulat, tama yun. Di ba? Pero hindi ko sinasabi ba doon, halinawin ko, hindi ko sinasabi na yung iyong katwiran na pati pagsisex, isa na pong bahagi ng pagsamba, hindi ko sinasang-ayunan yun. Kaya lang ako nagsabi na, tama yun, sabi ko, basta't nakasulat, tama yun. Nakasulat ba yan ba doon? Nakasulat ba yan? At mayroon ka bang maipakita dito sa buong mga kasamahan mo dyan sa Exeter? Hoy mga kapatid, pati pagsisex ng mag-asawa, isang bahagi po yan ng pagsasamba. Patunayan mo yan ba doon? Kung wala kang maibigay na patunay at hindi mo mapatunayan, sinasabi mo na yan ba doon, iuntog mong ulo mo sa pader ba doon at manghingi ka ng patawad sa sarili mong Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, dinadaya ko yung mga ibang Exeter dito para lang sila hahanga sa akin na ako isang magaling na pastor. Yun nga lang, frustrated na bigong pangarap ko. Kasi si Brother Daniel ang nagiging minister ngayon sa MCGI. Sinabi po ba ni Brother Elio? Hindi. Lalo na si Brother Elio, tama talaga yun. Yan ang aking sinasabi para to make the story short, patahimik na kami. Pero pwede kong ipagdiinan yun. Pwede ko naman sabihin yun. Badong, saang parte, kailan niya nasabi na ganyan pati pag sasama na mag-asawa ay isang bahagi ng pagsamba. Ganon yun eh. Sinabi ko na lang, tama yun, para to make the story short, matahimik na lang kami. Kasi pag tutulang ko yan, intimano, makakagulo-gulo na yun. Bakit si Badong Luba maroon? Maroon rin ako kaya ang sabi nga nila ni Broccoli dyan at nga Dark Knight, chillan daw ako, chill. Talagang sinisikap kung gano'n na lang. Dahil alam mo ba dong, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Channel kong ito ba dong, matagal na akong live streamer, baka akala mo. Reactionist na ito dong, buboy, butsokoy. Reactionist na ito. Marami na akong karanasan pagre-reaction. Pero kung sabayan ko style mo ba dong, hindi ka obra sa akin. Akala mo ba dong, ikaw ba marunong? Brother Eli ka, ba kung makikipagsigawan, ba? Diba?
Tapos sasabihin ni Badong, sabi ng doon sa umpisa pa lang usapan namin, Tatay Felix, huwag mo lang akong sigawan ha. Akala mo naman naninigaw ako. Kaya para sa akin, para medyo to make the parang safe ba, sabi ko, ang Brother Eli nga din, ganun din naman ang style niya. Ipinagdiinan niya ang kanyang katwiran. Kasagot-sagot sa akin, malakas mambuli. Ito si Badong, malakas mambuli. Mga asar. Naku, Badong, style mo, Badong, kayang-kaya ko yan. Tapatan. Sabi niya, pero hindi kasi Brother Eli. Tatanga-tanga talaga itong Badong, ano? Hindi kasi Brother Eli. Talaga namang hindi, sabi ko. Pero natutunan ko kay Brother Eli na once mayroon tayong katwirang ipagdiinan sa ating kapwa, bigyan natin ng medyo matinding arangkada yan. Ganun yan eh. Kasagot-sagot sa akin. Pero hindi kasi Brother Eli. Kaya nga ito si Badong, si Pastor Bad, kailangan na itong magpatingin. Unang-una, ulyanin. Badong, patunayan ko rin yung ulyanin ka. At pangalawa, ulyanin. Malilimutin na to sa kanyang mga sinasabi para lang mapalabas. May pakita sa buong madla na, ang galing ni Badong. Bagay na bagay to, magiging ministro to, pastor to dito sa lahat ng mga exeter. Bilib naman na bilib si Gigi. Bilib naman si Nikki. Lahat ng mga exeter, bilib na bilib kay Badong. Pero yung Badong ninyong pinaghahangaan niya, sinungaling yan eh. Tsaka malilimutin yan. Hindi maglikat, wala pa isang oras, nalilimutan na. Naku, patunayan ko yan, Badong. Hamunin mo ako. Patunayan ko yan. Na malilimutin ka, ulyanin ka. Oo, sinabi ni Brad Eli. Ngayon, sabi ni Brad Eli, ang nagpapautang sa dukha, ang naawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ayan. Hanggang dyan na lang muna tayo mga kababayan. Kasi wala. Kaya nga, ang usapan namin ito, wala lang, basta wardi-wardi na, bahala si Batman kung ano, kasi wala nga paksa. Ito, ang kasunod ng itatapik niya dito, ayun namang sinasabi ni Sislos na ang mabuting gawa na ginagawa sa labas ng MCGI ay kolorom yan. Yun po ang ating pag-uusapan sa sunod nating video. Okay? Pero gusto ko lang linawin na ang usapan namin ito, nag-umpisa doon sa sinabi ko na mayroon ka na babadong dyan, nakikitang mga samahan dito sa ibabaw ng balat ng lupang ito na sukat nating ikaligtas. Sabihin mo sa akin at sasama ako. Diba? Doon nag-umpisa yan, yung mga daldala namin ito. Sabi niya, mayroon Felix. So sa Felix, mayroon niya, nakasulat yan eh, nagbabasa. Lakas kasi mga asar to. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Kala mo naman siya kung gaano galing. Patunayan ko ba dong, tatanga-tanga ka? Patunayan ko yan. Marunong din naman ako magbabasa, Badong. Marunong ako magbabasa. Kahit ang daming talata dyan. Pero, ang style mo, basta ka lang mayroong mabasa. Basta lang mayroong mabasa. Okay? At saka, Badong, kung mo ulitin yan, sabihin mo, MCGI wala sa Biblia. Kung Badong, lalo kang madiin sa sinasabi mong yan, na ikaw nga ay talagang dapat nang magpatingin. Kasi kung babalikan mo lang mga kapirasong panahon lang, Badong, sa panahon Brother Eli, wala ka namang kibo eh. Palakpak ka pa nga dyan eh. Diba? Ngayon ka lang naman nagkaganyan. Ngayon ka lang sinusumpong ng mga kababalagan sa utak mo nung si Brother Daniel na ang nangangasiwa. Kasi hindi kayo napagbigyan eh. Okay? Yun lang po. So mga kababayan, abangan natin yung susunod nating paksa, yung tungkol sa kolorom. Tungkol sa kolorom. At yun po ang ating susunod na paksa sa sunod nating mga bidyong ating gagawin, mga mamaya-maya lamang po. Okay? Magandang araw mga kababayan, hanggang sa muli. Kita-kita kits. At salamat sa inyong pagsuporta.